tayong tumayo as we read the Word of God this morning. Sa Luke 9, verse 51 to 62. Let's read the Word of God. When the days draw near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. And he sent his messenger ahead of him, who went and entered the village of the Samaritans to make preparation for him. But the people did not receive him, because his face was set toward Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw it, they said, "Lord, do you want us to tell the fire to come down from heaven and consume them?" But he turned and rebuked them, and they went on to another village. 57. As they were going along the road, someone said to him, "I will follow you whenever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." To another he said, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." And Jesus said to him, "Leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God." Yet another said, "I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home." Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit to the kingdom of God." This is the word of God, church. Makakaupo na po tayo. Marami pong salamat. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Gusto ko pong sabihin, araw pong ito ay hindi po araw na ito, kundi itong buwan na ito ay my anniversary sa pagtayo po dito sa inyong harapan. And I'm happy to be sa ganito pong arrangement na every year po ako'y nag-anniversary dito, Pastor. So, I'm happy for that na once a year lang po ako rin nandito sa inyong harapan. Pero gustong dagdagan ni Pastor. Sabi sa akin ni Pastor Enteng, nakita kami sa retreat, sabi niya, "Hoy, Pastor Clyde, kumusta ka? Ay, congratulations, si Ana pala ay nag-graduate na." Sabi, "Opo, nakatapos na po siya." "So wala ka nang pinapaaral, Pastor Clyde?" Sabi ko, "Wala na po." Hindi ko naman binanggit sa kanya na mataas pa rin ang maintenance ko. Pero sabi niya, "Uy, wala ka nang pinapaaral. Siguro pwede ka na mag-full time." Sabi ko, "Pag-pray niyo po." So, yeah. Ang ating pong pag-aaralan today ay, ang sermon ito ay sa pagpapatuloy ng Gospel Assurance sa Book of Luke. So, ito po ay may pinamagatan na Follow Jesus on the Calvary Road. So ito po ang titulo ng ating pag-aaralan today. At nasa huling bahagi na po tayo ng chapter ng Luke. Parang pag may sumusulat to, at yung huling bahagi, parang yun ang pinaka malalim na tagubilin, kumbaga, sa isang sulat. Nasa huling bahagi tayo po ng chapter 9 at sabi nga sa title ay Follow Jesus on the Calvary Road. Calvary, accordingly, is the name of the Mount of Crucifixion. Ito po ay lugar kung saan nandun yung crucifixion. From Latin, Calvaria or Calvarius, ibig sabihin doon ay skull, a place outside of Jerusalem when Jesus was crucified.
O alam ho natin, mga kapatid, na Kalbaryo ay pagdurusa ni Kristo. Ito ay nagagamit natin kapag nasa mabigat tayong kalagayan, di po ba? Pasanin, at least meron tayong pasanin, ito ay nare-relate natin, sabi Kalbaryo. Kalbaryo talaga itong nararanasan kong hirap. Sobrang bigat ng pinagdadaanan ko. Kalbaryo talaga. Kalbaryo talaga itong boss ko. So, mga ganun o. Mga ganong pananalita na naiko-connect natin dahil sa bigat ng ating nararanasan. Ito ang ayaw nating mangyari sa ating buhay. Ayaw natin ng parang umiiwas tayo pagka kabigatan ng pinag-uusapan. Ayaw natin to. Ang teksto na ating makikita ngayon ay kung saan ang Panginoong Hesus ay patungo sa kanyang kamatayan. Doon na siya tutungo. Sa bahaging ito ay bibigyan ni Lucas ng linaw mula sa Panginoong Hesus ang halaga ng pagsunod sa Kanya. May pagsubok o test na ginawa ang Panginoong Jesucristo upang makita ng mga nagnanais sumunod sa Kanya. Nangangahulugan din ng paghahanda ng bawat isa. Subalit nangangahulugan din ito na hindi lahat ay susunod sa Kanya. Not all sign up of following Jesus. Ang salaysay po ni Lucas dito sa chapter 9 ay makikita natin na sinimulan niya sa pagsusugo sa 12. Kung babalikan ho natin itong chapter na to, makikita natin ho doon na sinugo ng Panginoong Hesus ang 12. At doon ho ay binigyan sila ng kapangyarihan. They gave power and authority over all demons and cured diseases. Ito ho yung binigay sa kanila. Proclaiming the kingdom of God. Makikita rin natin sa gitna ng kabanata, sa gitna ho ng chapter 9, beginning verse 23, ay mga salita ng Panginoong Jesucristo patungkol sa halaga ng pagsunod sa Kanya. Yung taking your cross sa pagsunod po sa Panginoong Jesucristo. Kaya sa Kanya, ito ay nangangahulugan ng pagbabaliwala sa ating, sa mga sarili nila, denying self. Nangangahulugan din na po pwedeng pagkawala ng kanilang mga buhay. Now, mga kapatid, tayo po ay nasa last verses na sinasabi ko po kanina ng chapter 9. At sinasabi rito yung halaga ng pagsunod kay Kristo doon sa Calvary Road. Because nung tinitingnan ko po ito, mga kapatid, nakita ko yung chapter 10. Ito ay pagpapadala, sabi ni Pastor kanina, pagpapadala ng 72 na para sa harvest. Mga 12 disipulo patungo para sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Because the harvest is plentiful. Sobrang marami ang harvest na kailangang anihin. Sabi ng Panginoong Hesus na manalangin para sa harvest. Kagaya ng panalangin natin kanina, the harvest is even dito po sa Lipa o saan man lugar po ng Batangas ay masyadong marami po talaga. At nangangailangan po talaga ng mga workers for the harvest. However, the task is even dangerous. That's why they got to be ready. Yung mga disipulo ay kailangang magiging handa sila. Masusung sila sa panganib na gawain. Sa chapter 10, verse 3, ang sabi ng Panginoong Jesus, go your way, behold, I'm sending you out as lambs in the midst of the wolves. Parang pagka narinig mo natin yung salitang ito, Lord, parang mabigat po yan. Hindi ko po kaya yata yan. So, but ito po ang task na kailangan po nilang gawin. Ang sentrong mensahe, mga kapatid, ng sermon na ito ay following Jesus. Following Jesus entails a life that is determined to pursue the cross with love and surrender. Ulitin ko lang po. Following Jesus entails a life
that is determined to pursue the cross with love and surrender. Sa Tagalog, ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng buhay na determinadong tumungo sa krus ng may pagmamahal at pagsuko. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng buhay na determinadong sumunod. Sold out siya na sumunod, tumungo sa krus na may pagmamahal at pagsuko. Mga kapatid, ang mga teksto na titingnan natin ay hinati ko po ito sa dalawang bagay. O hinati natin sa dalawang bagay. Pursue the cross to do harm, verses 51 to 56. And number 2, pursue the cross and do not look back, verses 57 to 62. What I can promise po sa inyo sa umagang ito, this sermon is very short. 30 minutes lang po ito. Plus one hour po. So pursue the cross and do no harm. Sinalaysay ni Lucas, napapalapit na ang araw ng Panginoong Hesus. Tingnan po natin, sabi rito, when the days draw near for him to be taken up, he sets his face to go to Jerusalem. Papalapit na ang araw na siya ay mamamatay at pag-akyat sa langit. Nalalapit na ang kanyang paglisan o departure. Kung maalala natin sa verse 30, mga kapatid, ng chapter 9, ay napapag-usapan na po ito ni Elias sa ating pag-aaral noong nakaraan. Ni Elias at Moses ang patungkol sa kanyang departure, pag-alis. Setting his face towards Jerusalem ay pananalita upang ipakita ang kanyang determinasyon sa pagsunod sa kanyang haharapin sa Jerusalem na kung saan siya ay hahatulan ng kamatayan. Mga kapatid, dito ang haharapin ng Panginoong Hesus, kaya siya ang kanyang face ay sets towards Jerusalem. Sabi ni John Piper, he sets his face to die. Ang kanyang mukha ay nakatuon para sa kanyang kamatayan. So, at bago tuluyang dumako sa Jerusalem, ay dadaan sila sa lugar ng mga Samaritano or the Samaritans, verse 52 to 53. And he sent messenger ahead of him, who went and entered the village of the Samaritans to make preparation for him. Sinasabi ho rito na hindi magiging matagumpay ang hindi naging matagumpay ang kanilang gagawing paghahanda sapagkat hindi siya tinanggap. Ako po ay nandito sa company. Kapag mayroong dumarating na bisita sa company o from other office po, ang trabaho ko po ay ihanda ang factory. That's my job. Kailangan ihanda ko po ito. Pero kapag umalis na sila at hindi maayos ang paghahanda, hindi po ako matutuwa. I am the one who will, kumbaga, punish the factory sa kanilang preparation. Bakit hindi maayos ang paghahanda? So, makikita ho natin dito kung ano ang naging reaction ng mga disipulo noong ang Panginoong Jesucristo ay hindi nila tinanggap. Alam mo natin ang kwento, mga kapatid, na yung mga Samaritans ay hindi sila kasundo ng mga Hudyo. Sila ay talagang ayaw nilang magkasundo, hindi sila mag-uusap dahil ang tingin nila sa mga Samaritano ay hindi nila kadugo. Hindi nila para bang hindi sila Hudyo, so hindi sila magkakasundo. Para bang they hate each other, At hindi nga sila dumadaan, ang mga Hudyo ay hindi nga dumadaan doon, lumilihis sila.
But marami yung pagkakataon na nakita natin ng Panginoong Jesucristo ay laging dumadaan doon. Kung matatandaan ho natin yung Samaritan doon sa well, ay doon pa rin dumaan ng Panginoong Jesucristo. But nakita ho natin dito that Jesus Christ was rejected. Yun nga ang sinabi ko sa inyo kanina. Sa aking yung sa akin ho ay hindi nga ho ito katanggap-tanggap. Sinabi ni Lucas nang makita ni Juan at Santiago, when his disciples James and John saw it, ay ganito po ang sinabi nila. When his disciple James and John saw it, they said, "Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them?" Gusto niyo bang tawagin ko ang apoy at ibuhos dito sa lupa? Habang binabasa ko ho ito, ako ho'y medyo natatawa ng konti. At sapagkat alam ho naman natin, itong dalawa sa ating inaral ng mga nakaraan, ay mayroon ho silang ginawa na hindi, dapat nilang ginawa pero hindi nila ginawa. Hindi ito katanggap-tanggap kina Santiago at Juan, kaya nais nilang magpababa ng apoy mula sa langit. Nais nilang hatulan ang mga Samaritans, kagaya ng paghatol ho sa Sodom at Gomora na hindi ho tinanggap ang anghel ng Diyos. So, alam mo natin ang kwento na ito. Ang siyudad ng Sodom ay tinupok ng apoy. Yung pagbababa ng apoy ay nangangahulugan ho ito. Hindi lamang yung tao na hindi tumanggap, kundi yung buong siyudad ho yun. Matutupok ho ito ng apoy. Sinasabi ko sa inyo kung nung binabasa ko ay natutuwa ko. Kung sa atin, kung sa akin, ay sasabihin ko na lang sa kanila, oy, kung sa Batangas ho kasi parang sinasabing, medyo may angas ang dating mo kasi nga noong pinagagaling yung isang batang sinapian ng demonyo ay hindi nyo nagawa. Apoy pa kaya sa langit ang inyong mapababa. Pero ano po ito, mga kapatid, this is a valid reason na magalit ang mga disipulo. Sabi ko sa inyo kanina, sa akin as a human, magagalit po talaga ako because yung Panginoon na nakita natin na gumawa ng mga himala, ang Panginoon na nagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi nyo tinanggap. Hindi po ito katanggap-tanggap. Subalit sinuway sila ng Panginoong Hesus at sinabi ni Lucas sa verse 55 to 56. Sabi rito, "But he turned and rebuked them, and they went on to another village." Ini-imagine ko po mga kapatid, paano, pag kayo ho, mga kapatid na merong kayong hindi approved sa inyong kakilala, na may sinabi ho, minsan ho ay napapatingin tayo na parang ang tingin natin ay, you're bad. Hindi dapat. Ini-imagine ko ho kung paano tumingin ang Panginoong Jesucristo rito. Nung tumingin siya, sabi niya, he turned and rebuked them. Siguro po, di ba sinasabi ng marami na action is better than words. Naintindihan na nila yun. Wala naman nung sinabi rito kung paano ni-rebuke ng Panginoong Jesucristo. Hindi ho natin nakita kung sinabi ng Panginoon, tigilan nyo yan. Wala hong ganon. Kundi, alam ho natin ang rebuke ay pagka-rebuke sinasabi na, wag, hindi pwede. Stop it. So pero wala ho tayong makita. Ang nakita ho natin dito ay ang salitang rebuke them. So mga kapatid, totoo man, ang mga Samaritans ay nararapat parusahan. Sabi ko ho kanina, valid naman ang reason para sila ay parusahan because they rejected Christ, ang Messiah.
Totoo man ang mga Samaritans ay nararapat parusahan sa hindi pagtanggap sa Mesiyas. Pero sinasabi ho rito na hindi ho ito panahon ng paghatol. This is not the time for judgment. Sinasabi na panahon ito ng habag, pasensya, at sakripisyo. So hindi dapat silang parusahan. As Jesus set his face toward Jerusalem, he received the rejection of the Samaritans. Nakita ho natin dito. And responded with love against the harm that James and John seek in revenge. Nakatuon lamang ho ang mukha ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Kahit na siya ho ay hindi tinanggap. Pero ang kanyang tugon ay pag-ibig. Kaysa doon sa gusto ni na James at John. As we follow Jesus, we ought to pursue the cross, receiving the rejection of others driven by love of Christ. Hindi ko natin makita sa screen, but ulitin ko ho. As we follow Jesus, we are ought to pursue the cross, receiving the rejection of others, driven by love of Christ. Habang tayo ho ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo, tayo ho ay nangangailangan ho tayo na ang ating pagpupursige ay ang cross, na matatanggap po natin yung pag-ayaw ng ating kapwa, at dapat ho ito ay driven by the love of Christ. Ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Gusto kong ilagay ho ito sa screen. Sabi ho ni John Piper, the mistaken view of Jesus' journey to Jerusalem can lead to a mistaken view of discipleship. If Jesus had come not to judge but to save, then radically form of discipleship is in order. So tama ang pag-disciples. Jesus' journey to Jerusalem, sabi ni John Piper, is our journey. If he sets his face to go there and die, we must set our face to die for him. Ayaw ko pong mamatay. No, ito po ang sinasabi. Kung nagdanais tayong sumunod sa Panginoong Jesucristo, malalagay ho talaga ang ating buhay, ang ating kinabukasan, maaaring kinabukasan ho natin, ang ating pangarap. But worth ho ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Pursue the cross and do not look back. Second point. Sumunod na salaysay ni Lucas sa mga tao, ang mga tao sa paglalakbay na habang sila ay naglalakbay, isa ho ang nagsabi na susunod siya kay Jesus kahit saan. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Yung ating binasa kanina sa Matthew, sinasabi ro na very particular ang tao na ito, scribe. So dito kay Lucas, hindi ho niya sinabi kung sino. Pinakikita ho rito ay isang magandang layunin ng tao na ito kasi ang gusto niya ay pagsunod. Ang pagsunod kay Kristo kahit saan. Kahit sabi niya, kahit saan. Wherever you go. Kung kayo ho ay magsasabi kay Pastor, Pastor, I will serve God sa Cruciform Life Church and kahit saan, susunod ho ako. Pastor Japet will be happy. He will rejoice. Ang ganda hong pakinggan niya, mga kapatid. Kahit saan. Kahit saan. Hindi sinabi kung tuloy ang sumunod nga ang nagsabi na ito. Dahil sa ipinakita ni Jesus, ang haharapin niya sa gagawin niyang pagsunod.
Wala akong nasulat kung sumunod ba talaga ito. I will follow you, Lord, wherever you go. Pero natapos ang kwento ron. Wala akong nakita. Subalit sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, ang kakaharapin niya, isang katotohanan ay pwede niyang maranasan sa gagawin niyang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, and Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Sabi ni Brother Edgar kanina, wala siyang matulugan. Nasira ang kanyang tahanan. Tayo po mga kapatid, pagka uuwi tayo, hinahanap po natin bed. Parang nung nasa biyahe ka pa lamang, ini-imagine mo na yung hihigaan mong bed. Sarap matulog. Sabi nga ni Pastor Japet, pagkatapos niyang magpagal sa buong maghapon, hinahanap niya ay kung paano siya magre-rest. Pero sabi ng Panginoong Hesus, susunod ka? Sigurado ka? Wala kang matutulugan. Hindi ka magiging komportable. Hindi ka makakaranas ng hinahanap mong comfort. Wala nun. Hindi komportable ang magiging kalagayan mo, for sure. Ang pananalitang ito ni Jesus, nagpapabula sa mga katuruan, nabanggit na po ito kanina, na kapag sumunod kay Kristo, ay umunlad ang iyong buhay. Matutupad ang mga pangarap mo kapag sumunod ka kay Kristo. Ito po ay mga turo na tinatawag ng mga prosperity preachers, na para bang ang pagsunod kay Kristo ay parang sleeping in the bed of roses, na sobrang magiging magaan ang buhay mo, sumunod ka lang kay Kristo. But hindi po ito ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Foxes have holes, and birds of the air have nests. But the Son of Man has nowhere to lay his head. Susunod ka, kung ano yung tutulugan niya, maaari mo siyang tulugan. Kung ano magiging kalagayan niya, maaari mo siyang kaharapin. Ganun na maging kalagayan. So that's one. To another, he said, meron pang isa, muli, mapapansin natin yung una ay nagpipresenta siya. I will follow you. Ito naman, pangalawa, to another, he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Bayaan niyo muna akong umuwi at malibing ko ang tatay ko. Mapapansin natin, tuloy ho natin sandali. To another, he said, follow me, but he said, Lord, let me first and go bury my father. And Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead. Papapansin natin sa pagkakataong ito na si Jesus nga po ang tumawag sa isa, pagtawag sa paghahayag ng kariyan ng Diyos. Tinatawag siya upang siya ay magpahayag patungkol sa kariyan ng Diyos. Sabihin sa mga tao kung sino siya, si Kristo, ang nasaksihan niya. Subalit isang kondisyon ang nais ng taong ito bago siya sumunod. Bayaan na munang malibing ang kanyang tatay. Minsan magtataka kayo pag binabasa nyo to. Tagal mo nang kasama. Tagal ka na kayo ay kasama sa crowd. Kasama kayo. Parang bakit ngayon mo lang ililibing yung tatay mo? Or totoo ba siyang patay? That's the question also. Marami ang nagsasabi na hindi naman talagang patay ang tatay niya. Kasi nga itong taong ito ay maaaring kasama na ng mga multitudes, mga taong sumusod kay Jesus sa kanilang paglalakbay. Pero sinabi ni Jesus, ilibing ng patay ang kanilang mga patay.
makikita natin yung pangangailangan na mahayag ang kaharian ng Diyos sa mga buhay. Dahil sabi ng Panginoong Jesucristo dito, proclaim the kingdom of God. Para sa iyo, ipahayag mo ang paghahari ng Diyos. Humihinga, nangangailangan na mahayag ang kaharian ng Diyos sa mga buhay, humihinga o may kakayanang pang tumugon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, baya ang ilibing ng mga patay ang sarili nilang mga patay. Hindi na ho pwede mag-response sa gospel ang patay. Tama po ba? Wala na silang kakayanan. Pero ikaw, ipahayag mo ang salita ng Diyos sa mga buhay, sa mga may kakayanan pang makinig na salita ng Panginoon. Let them bury their own dead. So that's number 2. Yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. So ito naman ho, itong pangatlo ay nagnanasa rin na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Siya ay may disheartened, kagaya nung nauna. Pero meron na siya kaagad na kondisyon. Makikita natin ang kanyang nasan na sumunod, subalit ito rin ay nagpapakita kung ano ang nais niyang bigyan, binibigyan niya ng halaga. Dahil sabi niya, but let me first say farewell to those at my home. Kagaya ho ng sinabi natin kanina, ito naman ho, sila ay kasama na ng mga ng Panginoong Jesucristo na matagal na kasi sila nga ay kasama sa multitude. At sabi rito, magpapaalam pa siya. Para bang hindi ka ba nagpaalam nung sumusunod ka nung matagal na sa Panginoong Jesucristo at ngayon ka lang magpapaalam. So pinakita ho rito kung ano ang mas binibigyan niya ng halaga ang kanyang pamilya. Ang katugunan ni Jesus sa kanya, verse 62, Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit to the kingdom of God. Pinakikita ng tugon na ito, ang isang halimbawa, ang magiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Ang salitang fit ay parang sa Hebrew ay suitable. So pinakikita ho rito ng tugon na ito, ang isang halimbawa ng isang taong kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Ewan ko ho kayo, kung nakakita na kayo ng taong nagbubungkal o nag-aararo. Ako ho ay exposed ho diyan kasi taga rito ho ako. So yung nag-aararo ho ay bilang halimbawa ng Panginoon Jesucristo, hindi ho siya pwedeng tumingin sa likod. Kailangan diretso lang siya. Hawak niya yung araro na diretso lang siya. Hindi siya pwedeng lumingon. Otherwise, hindi ho natatama yung araro niya sa kanyang dapat, at hindi siya talaga makakarating doon. Hindi siya pwedeng lumingon. Mahirap lumingon kasi nakahawak ang ganito sa iyong araro. So ito yung isang halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Upang maging kagamit-gamit ka, bawal lumingon. So mga kapatid, tatlo po ang naging katugunan ng Panginoong Jesucristo sa mga taong naghahanap, nagnanasa ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo. We see that the story along the way, some people sought to follow Jesus, while asked others to follow Him. Their worldly and personal cares hindered them to follow Jesus. Ang naging dahilan ng kanilang, maaaring dahilan ng kanilang hindi pagsunod kay Kristo, magiging dahilan ng magiging hadlang para sa kanila ay ang kanilang makamundo at ang kanilang mga pansariling pag-aalala, personal cares. So nakita ho natin dito, mga kapatid, ang tatlong bagay. As I promised,
Maiksi lang ho to. As I promised na 30 minutes lang ho to. Gusto ko makita natin ho ito, sabi ni John Piper. What was Jesus doing in responding the way he did to these three would-be followers? Tanong mo ito, now, what was Jesus doing in responding the way he did to these three would-be followers? No place to lay his head. Let the dead bury their dead. Put your hand on the plow and don't look back. Sabi rito, what was he doing? Sabi ni John Piper. He was teaching and he was testing. He was teaching the Calvary Road through Jerusalem will be a very hard road and require sacrifices of home and family. And he was testing to see if medyo hinighlight ko po ito, if he himself was the greatest treasures of their lives. Ito ba talaga ang totoong kayamanan si Kristo ba? Ang totoong kayamanan. So he is testing how much they treasured the you in I will follow you by telling them what the follow will cost. What the follow will cost. Very costly, mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Isa pong quotation mula kay Scott Hoyshi, Reformed pastor po ito. Nakita ko po ang balance nito, that's why I want to post this also. Sabi niya, Jesus said to be homeless. So take this mean that like the Puritan idea of win affections, we are to have home, but not to be attached to them. Jesus said to let the buried dead their own dead, and not to be attached, so attached to loved ones that we feel the need to say goodbye to them before making a mission trip. So we translate this means that we have to love God more than spouses and children and parents, but we can and still love spouses and children and parents a very great deal indeed. Hindi naman ho bawal na para bang talagang hindi ko na kayo kailangan, kayong pamilya ko, I follow Christ, at hindi ko na kayo mahal. Hindi naman ho. But ang ating mas mahal ay God. Ibig sabihin ho ng win affection is win themselves from earthly attachment. Yung sa Puritan na win affections, ibig sabihin ay pagwiwin, paghiwalay from earthly attachments, and instead make spiritual matters their priority. Ang prioridad ay ang spiritual na bagay. Pursuing Jesus on the cross demands a life that is completely surrendered to Him, enabled by deepest pleasure in Him. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Pursuing Jesus on the cross demands a life. Nangangailangan ito ng ating buhay na totoong at kumpletong nakasuko sa Panginoon. Enabled, kakayanan, dahil sa kanyang deepest, malalim na pleasure, kagalakan sa Panginoon. Ito ho yung motivation ng pagpupursu sa Panginoong Jesucristo. Others say, Calvary Road is a gospel commitment. Sinasabi ng marami, yung Calvary Road ito po ay totoong gospel commitment. So ito mga kapatid, ang maiksing mensahe patungkol sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Maaaring ho tayo ay nagnanasang sumunod, pero tinuturuan ho tayo ng Panginoong Jesucristo kung ano ang haharapin ho natin ng pagsunod sa Kanya. Sa atin hong conclusion at pagtatapos, following Jesus entails a life that is determined to pursue the cross with love and surrender. Ang pagsunod kay Jesus
ay nangangailangan ng buhay na determinadong tumungo sa cross ng may pagmamahal at pagsuko. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. In this very short message, Lord, nawa po ay matimo sa aming puso at nawa po ay maging pagnanasa namin ang sunod po sa inyo. At maaari, Lord, na yung pagsunod namin ay mangangahulugan po ito ng maraming sakripisyo. Subalit, Lord, malagay sa aming puso ang totoong pag-ibig po sa inyo at determinasyon, Lord, na sumunod po sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa inyo pong salita. Nawa po ay patuloy kaming mapalago nito, Panginoon, sa pagsunod lamang po sa inyo. Tinitiwala namin lubos ito, ang aming buhay sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus.